Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang background ng 12 Chinese national na inaresto dahil nga sa illegal na pag-iingat ng iba't ibang armas sa 3 townhouse sa isang exclusive subdivision sa Alabang, Muntinlupa City. Ayon dito kay NBI-NCR Regional Director Ferdinand Labion, kabilang sa mga sinisilip ng Bureau ay kung mayroon bang military background ang mga dayuhan sa pamamagitan ng kanilang mga counterpart. Nagsasagawa na niya sila ng cross-checking upang malaman kung ito rin ba ay isang criminal group, organized crime group o syndicate. Nang tanungin naman kung may kaugnayan ang mga Chinese sa Pogo o pang-espiya, sinabi ni Labin na hindi pa ito na-establish o napatutunayan sa ngayon. Kabilang sa mga nakumpisa sa mga suspect ang ilang baril kabilang ang mga pistol, kasama ang mga magazine, bala, taser gun, bulletproof vest, tactical knives at posas at iba't ibang identification card. Nasamsam din sa kanila ang 2 sasakyang naglalaman ng nabanggit na mga armas. Sumalang na ang mga suspect sa inquest proceeding sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa City at makaharap sila sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resistance and disobedience to a person in authority. Lakay. Ano daw ang trabaho ng mga Chinese nationals dito sa Pilipinas, Miss Giselle? Ay, Lakay, hindi pa nga rin na-establish, Lakay, yung mga ganyan ding kahalintulad na impormasyon. Pero hinihinala na, Lakay, ng National Bureau of Investigation na itong sangkatutak na mga pag-iingat nila ng mga illegal na armas ay ginagamit din nila sa mga illegal na gawain. Pero kung ano yung mga hinihinala ng mga illegal activities na yon, iyan yung kasalukuyan pa rin na inaalam ngayon ng Bureau, Lakay. Okay, makibalita mamaya kay Director Sharpshooter, ha? Director Judge Jimmy Santiago. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort.